May mga nagbasa na po nitong verse na ito at natakot kasi paano nga naman kung sila yung tinutukoy doon? Kasi po ang sabi, it is impossible for those who have fallen away to be brought back to repentance. Paano kung ikaw pala yun? E di imposible ka nang mag-repent kahit gustuhin mo pa. Pero sino nga ba itong tinutukoy ng writer ng Hebrews na imposible na magsisi? Pag-aralan po natin ang tinuturo ng Hebrews 6 verse 4 to 6. Ako po si Kuya Jem and this is Sunday Extended. Hindi po ako magkukunwaring simpleng issue ang pag-interpret sa Hebrews 6 verse 4 to 6. May mga respetadong tagapagturo po ang magkakaibang views tungkol dito. Pero kahit may mga pagkakaiba po, meron din namang mga katotohanan kung saan magkakasundo tayo, anuman po ang theological position natin. Una, yung mga taong binabanggit dito ay may experience within the context of Christianity. Ang pagkakaiba lang po ay kung hanggang saan yung extent ng experience na yon. Pangalawa, mapagkakasunduan po natin na mabigat na kasalanan ang apostasy o pagtalikod kay Kristo. At mapagkakasunduan natin na itong mga tumalikod na ito ay nasa current state of unbelief. Pangatlo, magkakasundo po tayo na wala nang iba pang sacrifice para sa kasalanan. Minsan lang pong namatay si Kristo para sa lahat. At liban sa Kanya, wala nang iba pang tagapagligtas na magbibigay ng forgiveness. Panghuli, mapagkakaisahan po natin na gusto ng sumulat na magpatuloy sa pananampalataya yung mga sinusulatan niya. At babala niya rin po ito dun sa mga nag-iisip na tumalikod sa Panginoon. Yan po yung mga mahahalagang bagay na mapagkakaisahan natin. Ang Hebrews po ay isinulat primarily para i-encourage na magpatuloy yung mga Jewish Christians na dumaranas ng social at saka religious pressure. Malamang sa malamang ang ilan po sa mga nakakasama nila dati ay bumalik na sa Judaism. At sa Hebrews 10:25, ang iba po ay nagiging pabayana dun sa mga pagtitipon nila. Unti-unti, hindi na nila nakakasama. At posible, yung ilan po na nakakasama pa nila ay natetempt ng bumalik sa Judaism. Ipinagmamalaki po kasi ng mga nasa Judaism na sa kanila nagpapadala ang Diyos ng mga propeta, naranasan ng mga ninuno nila yung ministry ng angel sa Israel, sa kanila yung lawgiver na si Moises, yung succession ng priesthood ni Aaron nasa kanila din, yung templo na iniutos ng Diyos na itayo at pagsambahan nasa kanila. Kasi nung time po na isulat ito, nakatayo pa yung templo. Pati yung mga ritual at seremonya na may kinalaman sa pagsamba, nasa kanila lahat yan. So, mai-imagine mo yung pagyayabang ng first century Jews, di ba? Meron kami itong mga ito. Kayong mga Christians, anong meron kayo? Simpleng kwarto, mesa sa gitna, tapos ang nakalagay lang doon, simpleng tinapay at alak. Ibig niyong sabihin, iniwan nyo ang Judaism para lang dyan? Yung Jesus na sinusundan nyo, pekeng Messiah pa. Kami, hinihintay pa rin namin yung tunay na Messiah. Ito po ang maaaring nag-convince dun sa iba na bumalik sa Judaism. Kaya naman pinakita ng sumulat kung bakit higit si Kristo sa lahat ng pinagmamalaki ng Judaism. Yung tinutukoy pong elementary teachings dito ay hindi fundamental doctrines ng Christianity. Although Christians po ang sinusulatan, huwag niyo pong kakalimutan na Jewish Christians sila. Yung acts that lead to death ay mga ritual sa lumang tipan na hindi nakakapagligtas. Tapos yung faith in God, yan naman po ang naituro sa kanilang mga Hudyo mula pa sa pagkabata. Tapos yung instruction about cleansing rites, yung mga ginagawa rin nilang mga seremonya para ma-declare na clean yung mga unclean. And then yung laying on of hands ay ginagawa nila pagdating sa mga animal sacrifices, lalo na po dun sa Day of Atonement. Tapos yung resurrection of the dead, alam na nila yan from Old Testament teaching. And finally ay yung eternal judgment. So lahat po ng yan, aware sila as Jews. Pero bakit sinabi ng writer na elementary teaching ang mga ito? Kasi po nakadesign ang lahat ng yan para ihanda ang Israel para dun sa pagdating ng Messiah. Kasi lahat ng yun nagpo-point sa Panginoon. Lahat yun ay mga shadow lang ni Jesus. Kaya ang point po ng writer sa kanila, dapat mag-move on na sila from shadow to reality, which is Christ.
Ngayon, sino naman itong mga tinutukoy sa verses 4 to 6? I-examine po natin ang descriptions. Enlightened, tasted the heavenly gift, they shared in the Holy Spirit, they tasted the good word of God and the powers of the age to come. Parang Christians itong mga ito, di po ba? Pero ang tanong, ang mga terms ba na ito ay laging tumutukoy sa genuine believers? Not necessarily. Hindi porke enlightened ka, ligtas ka na. What did that just mean? Yes, ginamit po ito sa Hebrews 10 verse 32 para dun sa mga genuine believers na naliwanagan. Pero hindi po lahat ng naliwanagan ligtas na. Sa John 1:9 mismo, mababasa po natin na ine-enlighten ng Panginoong Jesus ang lahat ng tao. Pero ang lahat ba ay ligtas? Hindi po. Pwedeng maliwanagan ka tungkol sa gospel pero hindi ka pa rin sasampalataya. Ang pagkakaroon po kasi ng kaalaman ay hindi nangangahulugang ligtas ka na. Halimbawa po si Judas, 'di ba? Naliwanagan na siya na si Jesus ang Messiah. Pero hindi siya talaga tunay na sumampalataya. Tapos isa pa pong halimbawa ay si King Agrippa. Sabi niya po kay Paul, "You almost persuade me to become a Christian." Pero natapos po ang lahat ng usapan nila at walang balita si Luke kung sumampalataya nga si Agrippa. Si Simon Magus dun sa Acts 8, dahil po sa Bible study ni Philip, sumampalataya at nabautismuhan pa. Pero ligtas ba siya? Hindi po. Siya pa nga ang kinikilalang kauna-unahang heretic. Ang totoo po kasi, hindi komot sinasabi mong sumampalataya ka sa Panginoon ay totoo na. Sa John 2 mismo, may mga nagprofess po ng pagsampalataya sa Panginoon. Pero ano ang sabi? Pero hindi nagtiwala si Jesus sa pananampalataya nila dahil kilala niya ang lahat ng tao at hindi na kailangang may magsabi pa sa kanya tungkol sa mga tao dahil alam niya kung anong nasa mga puso nila. Yung heavenly gift po dito ay singular at para sa akin ang heavenly gift po dito ay tumutukoy sa Panginoong Jesus. Tapos liban sa heavenly gift, ginamit din po ang tasted para sa mabuting salita ng Diyos at yung mga powers or yung mga himala na nag-confirm sa ipinamalitang gospel ng mga apostol. Ang ibig sabihin po ng taste dito ay naranasan. Na-experience nila ang Panginoong Jesus. Na-experience nila ang pangangaral ng salita ng Diyos. Naranasan din nila yung mga himala na ginawa ng mga apostles ng early church. Pwedeng gumaling po sila mula sa sakit o kaya ay napalayas yung evil spirit na sumanib sa kanila at iba pa. And very possible na gumagawa din sila ng mga miracles. Pero hindi po lahat ng nakaranas sa Panginoon ay ligtas. Hindi po lahat ng nakarinig ng salita ng Diyos ay ligtas. Hindi po lahat ng nakaranas ng himala and even gumawa ng himala ay ligtas. Pwede mong maranasan lahat ng yan pero hindi ka pa rin tunay na ligtas. Isipin nyo na lang po yung crowd na sumunod sa Panginoong Jesus. Narinig nila siyang mangaral, nakita nila yung mga miracles na ginawa niya, at nabusog pa sila lahat gamit lang ang 5 tinapay at 2 isda. They have tasted Jesus, and yet, after lang ng ilang talata, marami po ang tumalikod sa kanya. Sa ibang salin, ginamit po ang salitang partaker. At nangangahulugan din itong pakikibahagi, pakikiisa, and even partnership. Hindi po imposibleng maranasan ng isang unbeliever ang pagkilos ng Holy Spirit, lalo pa pag nasa Christian community siya. Si Judas po sa Luke chapter 9, nakapagpagaling, nagpahayag pa tungkol sa kingdom of God, pero ligtas ba siya? Hindi po. Kaya pwede kang mangaral ng salita ng Diyos at makagawa ng mga himala, pero ang totoo, hindi ka naman talaga ligtas. Sa Matthew 7, nagbabala po ang Panginoon na may mga magpa-prophesy, magpapalayas ng demonyo, at makakagawa ng mga himala. Pero ano po ang sabi ng Panginoon sa kanila? I never knew you. Hindi niya po sinabing kilala ko kayo dati, pero ngayon hindi na. Ang sabi niya, I never knew you. Sa verses 7 and 8, nagbigay po ng illustration ang sumulat para mas maging malinaw sa atin ang mga ito. 2 lupa, parehong tumatanggap ng ulan, parehong tumatanggap ng blessings, pero ito ang pinagkaiba nila. Yung isa nag-produce ng useful crops, pero yung isa thorns and thistles.
Yung thistles po, matinik din po yan, pero maganda ang bulaklak. Ang bottom line ng sumulat, wala pa rin po itong pakinabang. Ang pagkakaiba po nila ay hindi yung ulan. Andun po sa nature ng lupang tumatanggap o nakakaranas ng ulan. Hindi po ito nalalayo sa kwento ng Panginoon na tinatawag ng marami na parable of the sower. Parehong buto ang tinanggap ng apat na lupa, pero isa lang ang nagbunga. Yung external experience pare-parehas, pero yung internal reality magkakaiba. Ang congregation po nakausap ng sumulat sa Hebrews ay may dalawang klase ng tao. Yung iba may genuine saving faith. Yung iba naman naranasan yung mga blessings habang nasa loob ng Christian community pero hindi naman talaga sila sa Panginoon. May mababasa po tayong example nito sa scriptures. Si Peter and Judas. Parehas po silang tagasunod ni Jesus. Parehas silang nakapakinig ng public and private teachings ng Panginoon. Parehas nilang nakita yung mga himalang ginawa ng Panginoon mula sa tubig na ginawang alak hanggang sa patay na muling binuhay. Parehas silang isinugo ng Panginoon at nakapagpagaling. Parehas po silang nag-fail. Pero si Pedro lang ang nagpakita ng tunay na pagsisisi. Dahil noon pa man, alam na ng Panginoong Jesus na si Judas ay dyablo. Pag tiningnan mo sa panglabas, mukhang parehas talaga. Panahon lang ang nag-reveal ng pagkakaiba nila. Hindi mahirap, hindi rin po sobrang hirap. Imposible. Sabi po ng sumulat, matapos nilang malinawan at maranasan yung mga katotohanan ito tungkol sa Panginoon at ire-reject nila ito, imposible na daw na makonvince pa silang magsisi. Pansinin niyo po na hindi sinabing imposibleng mapatawad pa sila ng Diyos. Kasi lahat po ng nagsisisi at sumasampalataya sa Panginoon ay tinatanggap niya. Ang impossibility po ay ang magsisi pa itong mga tumalikod. Imposible na mahikayat pa silang magsisi. Bakit? Kasi nga naman, after makita o marinig yung mga dakilang katotohanan tungkol sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng Panginoon, tapos tatalikod sila sa Kanya, ano pa ba ang pwedeng makapagkumbinsi sa kanila para magsisi at bumalik sa Panginoon? May greater argument pa bang pwedeng gamitin liban sa gospel? Liban dun sa death and resurrection ng Panginoon? Para makonvince silang magsisi? Wala na. Kaya naman kahit si John, ano po ang sinabi tungkol sa mga tumalikod na ito? Kahit naging kasama natin sila noong una, hindi sila tunay na kabilang sa atin. Sapagkat kung tunay na kabilang sila, nanatili sana sila sa atin. Ngunit ang pagtiwalag nila ay nagpapakita na hindi talaga sila kabilang sa atin. So, anong gagawin po natin sa mga verses na ito? Kung tatalikod ka sa Panginoon at maniniwalang hindi siya ang tagapagligtas at mahahanap mo ang kaligtasan sa ibang bagay or baka isipin mo pa ngang hindi mo kailangan ng kaligtasan, kung yung mga bagay sa mundo na ito ang magiging pag-asa mo sa buhay, matapos mong malaman yung mga katotohanan tungkol kay Kristo, hindi lang magiging mahirap para sa iyo ang magsisi at bumalik sa Panginoon. Imposible na para sa iyo ang magsisi pa. Kung tunay kang mananampalataya, maging hamon sana ito sa'yo para mas lumago pa sa pananampalataya. Keep growing, keep persevering in the faith. Patuloy kang magtiwala kay Kristo dahil hindi lang tayo naligtas sa pananampalataya, nabubuhay din tayo sa pananampalataya. At kung nakikikabit ka lang sa Christianity, uma-attend ka sa church gatherings, may mga alam kang Bible verses o kaya kumakanta ka ng mga Christian songs, sumasama ka sa mga Christian fellowships, pero hindi pa talaga tunay na mananampalataya, huwag mong baliwalain ang warning na ito. Alam ng Panginoong Jesus kung tunay ang pagsampalataya mo o hindi. Hinihimok po tayo ng Hebrew writer na manatiling matatag at lumago sa pananampalataya, na huwag tumalikod kay Kristo. Dahil wala nang iba pang mediator, wala nang iba pang pag-asa, wala na tayong ibang hinihintay na tagapagligtas na mamamatay para sa ating mga kasalanan. Subscribe for more content.